pag-uusapan natin pagtitipong ito para po sa kanyang kaluwalhatian. Salamat na kung saan yung pagising mo noon, na kung saan ganitong oras, madaling araw, and kapayapaan, kagalakan na patuloy na binabalot sa ating mga puso upang ating Panginoon ay ating makaniin at kung saan ang kanyang salita ay ating mapanabitan. Ano po? Kung nga po yung sinasabi sa Matthew 6:33, his kingdom is and his righteousness. Yun po muna yung ating gawin na kung saan ay hanapin lagi ang mukha na ating Panginoon, ang kanyang katwiran. At huwag na tayong tumingin po sa sabi nga po yung bagawat na ano lagi ang pangawa na ating Panginoon. At nandun nga po yung mga kulay saan ay and all these things shall be given unto us. Ibigay sa atin na lahat ng ating pangangailangan. Pero bago natin makamit yun, alam naman natin generosidad, pero dapat meron tayong ginagawa para sa kanya. Ano po? So, ayan po, tayo po ay nasa Kawikaan, chapter 27. Sabi po sa ating wika, huwag ipaghambog ang araw ng bukas pagkat di mo alam po ano magaganap. Bayaan mong iba ang sa ipumuri at sa bangko mo'y huwag buhatin ang sarili. Ang bato ay mabigat, ang buhangin ay may timbang, ngunit mas mabigat ang alitan ng mga hangal. Ang galit ay mabagsik, ang poot ay mabangis, ngunit ang panig yung dugoy may iba yung lupit. Mas mabuti ang panunumbat ng hayagan kaysa pakita mong wala kang pagmamahal. May pakinabang sampas ng tapat na kaibigan kaysa halik na isang kaaway. Ang taong busog ay tatanggi kahit nagpipoy may prutukutan, ngunit sa taong gutom matalis kahit ng mapait na bagay. Ang taong lumayo sa kanyang tahanan ay tulad ng ibon sa pugod na lubisan. Ang lakis na pamangul ko ang pasiglan pakiramdam, ngunit kabalisahan ng pampahina. Ang kabalisahan, pampahina ng kalooban. Huwag mo pabayaan ang iyong kaibigan ni ang katuto ng iyong magulang. Huwag mong pababayaan ang iyong kaibigan ni katuto ng iyong magulang kung ikaw ay nagigipit, huwag sa kapatid lalapit. Higit na mabuti ang kapitbahay na malapit kaysa isang malayong kapatid. Pagpakatalino ka anak upang ikay masiyahan at siya'y di ka mapahiya sa mga nag-uuyam. Verse 12. Alam ng matilino kung may pangalib at siya'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ang mamapaya siya'y napapahamak. Kunin mo ang kasuotan ng sino mga nalagot para sa iba at siya ang paglulutahin mo dahil sa pag-ako sa di niya kilala. Ang pahiyaw na pagbati bilang panggising sa kaibigan ay para kang nasumpang binitiwan. Verse 15, nakakayamot ang babaeng masalita tulad ng ulang ayaw tumila. Mahirap siya patigilin para kang tumatakot ng langis o pagpipili ng hamon. Bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal at isip ang nagpapatala sa kapwa isip. Ang nag-aalaga ng punong igos ay makakain ng bunga niyon. Ang nagmamalasakit ay pararangalan naman ang kanyang Panginoon. Kung paano ang mukha ay nasa salamin, kung paano ang mukha ay nalalarawan sa tubig, kilos naman nahalata ang iniisip. Ang nasa nata ay walang kasiyahan, tulad ng kalibingan lagi naghihintay. Kung dalisay ang pilak at ginto ay sa ako'y nalalaman, ugali ng tao makikilala ang sa araw-araw. Payuhin ang parang bigas ng isang taong mangmang, hindi rin tumaalis ang kanyang kahangalan. Verse 23, ang iyong mga hayop ay iyong bantayan, alaga ang mabuti ang iyong mga kawan. Di mamamalagi ang yaman, meron din ang asa ng kapangyarihan. Putulin mo muna ang dayami, pagdapasin ng damo, na parang habang nagihintay ang susunod yan. Sa mga tupa, kinukuha yung ginagawang kasuotan, ang pambili ng bukid ay kambing na ang nagbibigay. Verse 27, last verse, ang gatas na inahing kambing ay sa ibang kailangan pagkat ang pamilya mo't mga katulong pagkain ng pamilya mo't mga katulong. Purihin ka Yahweh. Salamat sa iyong mga salita na aming pagninilayan muli sa umagang ito. Salamat Holy Spirit, for you are our guide, our teacher, our leader. Papunta mo muna sa amin, Panginoon, upang yung aming mga hakbangin ay patuloy na kung saan at amin pong malakaran ng matuloy dahil pumapatuloy at gumagayabay. Salamat po, Panginoon, na kung saan salita mo naman na aming pagninilayan ay maging spiritual nourishment ng aming mga espiritu at kaluluwa upang kami patuloy na maging masigla, patuloy na maging masigasig, patuloy na maunawaan namin ang iyong mga salita na kung saan ay para sa amin. Purihin ka, Ama. Muli ang papurit ko. Salamat ay sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus.
Amen and amen. Ayan po, malinaw pong sinasabi mga kapatid, dito sa Aklat ng Kawikaan, sa chapter 7, verse 1, huwag ipaghambog ang araw ng bukas pagkat di mo alam kung ano ang nagaganap. Ito po binanggit din sa Bagong Tipan, na kung saan sinasabi niya po, yung ating kinabukasan lagi natin iniaangkla sa ating Panginoon at ang ating mga hinihiling. Sabi niya po, ayaw huwag tayong maging palalo o maging mayabang. Kung bagay, ang dapat natin sabihin ay kung kalooban ng Panginoon sa ganung panahon, sa ganung sitwasyon, ay bakit ipagkakaloob niya. So sa ating pananalita, lagi natin kasama ang ating Panginoon kung loloobin niya sa ating mga balakin. Tayo po, sabi nga po ng Biblia ay sa lahat ng pagpaplano ang Diyos ay ating sangguniin. At kanyang sungando na kanyang pagbibigay sa atin ng patnubay. Kaya sabi nga po ay lagi natin binabanggit na kalooban ni God na magaganap sa ating mga plano. Ayan, sabi nga po ay Diyos sa verse nga po ay bayaan mong ibang sa ipumiri at ang pakumoy huwaguhan din ang sarili. Ito po yung parang huwag tayo din po sa ibang salita ay hindi po tayo mayabang. Kasi nga po ay hayaan muna natin na kung saan ang iba ang makapansin sa atin. Huwag tayo natin ipagmalaki yung mga talento, kakayahan na nagagawa natin. Kundi ito po dahil alam po natin itibigay ng ating Panginoon, pahiram sa atin, na kung saan ay gayon din po. Lagi sa power Diyos, lagi natin na natin ibigay, lagi ang papuri ko sa salamat. Huwag po natin ang lagi ang mga bagay na kung saan nagiging matagumpay tayo o anong kakatangi ang meron tayo. Kundi ito po ay pati na lagyan natin aalalahanin na lahat ng bagay ay pahiram sa atin ng ating Panginoon. Ayan, sabi nga din po dito sa ating pinag-aaralan, dito sa verse 6, sabi may pakinabang ang hampas ng tapat. Ayan, dito po sa verse 5 muna, ang sabi nga po ay mabuti ang panumbat ng hayagan kaysa ipakita mo wala kang pagmamahalan. Yung baga magiging matapat ka, lalo na sa mga kaibigan, sa mga mahal mo sa buhay, na kung saan ay sa pamagitan nga po ng mahalay mong pagpapayang sabi, andun ipinadala mo yung mahal, may concern ka sa kakapwa mo. May concern ka na kung saan ipaalala ka. Lalo ganito sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, pagpapaalalahan na natin, na kung saan ay dito sa pamagitan po nito ay makita natin na kung saan ang ating kasi minsan kala natin tama yung ginagawa natin pero hindi pala, beyond the knowledge, hindi pala tama. Kaya kung saan ay minsan ay kailangan po natin yung nare-reflect din po natin ang ating kapwa na kung saan nasa mga bagay, gaya nga po nito ng ating pagpapang-aaral ng kanyang salita na kung saan ay yung kung saan ay in a way na kung saan ay babahagi natin yung pagmamahal, yung passion para na ipaalala natin sa kanya ating kapwa na concern lang tayo sa kanila. Hindi sa anong bagay, hindi walang inggit, selos, hindi. Concern tayo sa kanya na kaya mayroon tayo na kung saan ay pagpapaalala sa kapwa natin. Sabi po dito ay may pakinabang ang hampas ng tapat na kaibigan kaysa halik ng isang kaaway. Sabi nga po yung bagang minsan ay meron kung saan ay lalo na po doon sa starting Middle East meron po dyan kung saan ay usap din yung nagbebeso-beso ang mga lalaki sa parting Middle East kasi ang galing nga po ako sa Oman nung una kong punta doon. Siyempre galing ka sa isang lugar na kung saan yung kultura ay kaiba kaya yung pag makita mo na kung saan ba't gano'n nagaganon sila pero yun po ay kultura nila. Pero ang sabi nga po ay kung saan ay pinakikita nga po dito yung hampas ng kaibigan kaysa halik ng isang kaaway. Na kung saan ay sabi nga po ay merong pagkakataon na sinabi na yung pag nagbibiruan ay yung ganito sa atin. Yung sabi ayan yung halik ni Judas. Di ba't si Judas ay hinalta na ating Panginoon yung pala yung pagkakanurunan niya. Pero dito po makita po natin sabi po dito, a friend who has best interest at heart may have been given unpleasant advice at times. Pero sabi nga po dito, but it is for your own good, para to sa ikabubuti, na kung saan ito ay ating, kung saan ay pagsasabi nga po niya, ikabubuti ang bawat isa, na kung saan ikaw na nagsasabi at lalo sa ating pinagsasabihan,
Ang kaaway sa kabilang banda ay andun nga po ay yung bulong na kung saan akala mo ay matamis na mga salita at andun nga para ipinakikita mo na kung saan ay masaya ka sa iyong sinasabi para sa kanya, ibinibigay sa kanya. Pero ito po yung maghahati na kung sa kanya ay kasamaan naman. Sabi nga po, kailangan po natin na kung saan minsan, we tend to hear what we want to hear. Gusto natin matatamis sa salita ang ating maririnig. Sabi nga po, ganun din nga po, even if an enemy is the only one who will say it. Sabi nga po, kaya nga po bilang isang matapat na kaibigan, na kung saan natin a friend advice, no matter how painful, is much better. Kaya, dahil nga po tayo malalapit na, yung pagsabihan natin ng matapat, gaya nga po dito sa ganito natin, tayo ay nagpapaalalahanan, bagamat tayo hindi nakikita-kita personally, hindi tayo na, kumbaga, baka may pagkakataon nga po, dahil minsan ganito tayo mga outcome, hindi natin makikita, kasalubog natin, minsan ay palayo natin mga kaliing na, kaya po, sabi nga po, gaano man kasakit ang dapat sasabihin, mas mabuti pa. Mas mabuti ito, sabi nga po, kaysa sa kung saan ay mapariwara o mapasama, kumbaga hindi mabigyan na magandang sitwasyon ng iyong sinasabihan. Kaya maganda pa yung harapan mo ng pinagsasabihan ng ating kapwa. Ayan. Sabi din po dito sa verse 11, ang sabi nga po dito ay, magpakatalino ka anak, upang ako'y masihan, at sa gayon di mo papahiya ang mga nang-uuyam. Ayan po, yung karunungan yun nabigay sa atin ng ating Panginoon. Yung kumbagay, ito ay ibabahagi natin, makikita sa atin, sa ating pamumuhay, kung saan ay marami nga po kung sa atin ay, lalo na po sa mga pagkakahabulin po tayo na kung ang mga hindi Christian, na mukha minsan ay talaga mapipil natin na iniiwasan ka, na iba ka, parang iba ka ba? Para ba sila napapasok? Pero ang sabi nga po, yung katalinuhang itong binibigay sa atin ng ating Panginoon, ay sa pagbandang huli ay tayo nung hindi mapapahiya. Dahil meron tayo kung saan ay kaiba sa mga tao na kung saan ay wala talaga relasyon sa ating Panginoon, malalim na relasyon. Kilala ang Diyos, pero walang malalim na relasyon. Ito po yung pagkakaiba natin sa mga taong pagkilala, sasabihin nila kilala nila ang Panginoon, pero walang malalim na relasyon. Kumbaga, sa mga tao na kung sa'yo, parang yung mga tao na kung saan ay sumisimba, pero pagkatapos ng pagsimba, uuwi na lamang na walang natutunan. Dahil makikita mo naman yung sa pang-araw-araw na nakakahalubili mo, sa mga tao na inya po pala simba, pero mamukat mo mga chismosa, mamukat mo, andun nga po nagsisiraan, namukat mo, pero andun nga po yung kung saan ay na we are blessed sa panahong ito, dahil andun lagi natin napakaliig ng Panginoon sa kanyang mga pangaral. Nakakaliig natin at mismo salita ng Diyos ang magre-remind sa atin, sa ating sarili, ay hindi pala tama ang ginagawa ko. Nagiging chismosa na pala ako sa harap ng iba. Sabi nga po na, Lord, patawad po, nakalimot po ako. So, ito po yung kamakahalagahan na kung bakit tayo ay binibigyan natin ng pagkakataong matuklasan ang kalooban ng ating Panginoon. Sabi nga po ay tayo ay nagpapakatalino dahil sabi nga po dito sa word, alam ng matalino kung may panganib at siya nag-iingat, ngunit di mo ito pansin ng mangmang kaya siya ay napapahamak. Ito nga po yun, halimbawa nga po sa kwentuhan, kung saan sa ismisan, na kung saan ito po ay minsan ay napapasama ka, pero at the end, kaliwa ay hindi na tama, iiwas ka na lang. Na kung saan ay, dahil alam mo, meron salita ng Panginoon sa puso mo na magpapaalala na hindi tama yung kung saan ay nakikiayon ka sa galaw ng mundo. Kaya ayun po, pagpapaalala lagi sa atin. Ayan, sabi po dito, ang pahiyaw ng pagbati bilang panggising ng kaibigan ay para kang sumpang bumibitiwan. So literally, talaga po, di ba, pag tayo ay nanggigising sa isang tulog, o kaya kung merong isang tulad kung magay naman mahinga, di ba tayo po nung ang kilos natin ay malumanay. Hindi tayo nagsasalita ng malumanay para hindi ma-disturb yung ating mga kung saan ay mga kakapwa natin na kung saan ay nagpapahinga po. At kung atin naman pong gigisingin, di ba, minsan ipupulbitin natin,
minsan itatapikin natin upang sa ganun hindi siya magulat. So, isang respeto nga po yung isang ganito na kung saan ay tayo po nire-respeto natin ang ating kapwa sa ganitong mga sa gawain po. Kaya po yun, pagrespeto at paggalang po kung saan ay pinakikita po sa atin dito ayan, hindi nga po isang mga kagaya po nating kababaihan. Ito ng ating pong sa verse 15, nakakayamot ang babaeng masalita tulad ng ulang ayaw tumila. Mahirap siya sa patigilin para kang dumako ng langis na pipigil sa hangin. Okay, likas po sa atin. Yung pagiging madaldal, bigla isang babae, lalo na po pag sa mga tahanan natin, pagla po nakita po natin na isang lugar ay hindi maayos, ang kasama mo sa bahay ay kumbaga ikaw ay nagsisilot, ikaw ay nagliligpit, mamukat mo yung ginagawa gano'n na lamang. So hindi maiwasan na kung saan ay salita na matataas ang boses mo. Na kung saan makikita mo na kung saan ay na andun ang kalat, andun nga po na ikaw ayos ng ayos, kahit mga sinelas, aayusin, yung mga ganung bagay po ba. Yung sa iba-iba, baliwala. Pero sa atin, dahil tayo po isang mga palikasan sa ating mga nanay, pero hindi naman lahat, pero hindi naman mga bulagsak. Pero sa atin, na kung saan alam natin, tayo, na kung saan kung personally, ayoko nung kumbaga kakalat-kalat ang mga gamit, kung saan dapat ang lalagyan, doon dapat halagay. Yung baga maging masinop sa lahat ng unawa, sa lahat ng sitwasyon. Kasi palalo na po ang kumikasama tayong mga bata dahil mga bata sila minsan na ituro mo na hindi pa rin uulitin na naman. Halimbawa yung towel na lang na ginamit katong paligo o kaya yung sapatos na galing sa school o may naman designated na lugar. Gaya nitong apo ko, grade 1 pa lamang, bago pa lang mag-umpisa, tinuruan na ng nanay. O pagdating, ang damit, ilalagay sa ganito, yung sapatos, ibalik sa lalagyan, yung tuwalya, pagkakaligo, isampay, yung toothbrush, yung mga simple. Ay paulit-ulit po minsan na kung saan hindi nagagawa. Ay minsan doon tayo nagtataas ng boses. Doon tayo nagiging maligalig. Ay andun nga po na kung saan ay sabi nga po ay tayo babaeng masalita. Pero sabi, mahirap siyang patigilin. Kaya nga parang langis na kung saan ay langis o parang tumadakot ng langis o pumipigil ng hangin. Pero tugas din po nga po sa atin, siguro kasama sa pagligala ating Panginoon, yung tayo magiging maligalig. Ako sa minsan, ibon po yung pag-uumpisa na sasagot yung mga mata. Oo, gagawin ko na yan. Ay, oo. Ay, nakalimutan ko. Ay, ikaw, yung ating adrenaline na kung sa bigla na lang pag nakita natin, biglang iigkas. Kaya hindi natin mapigilisan yung ating mga lami at dila na kung sa paulit-ulit. Kaya makita nga lang po natin, ikaw at siya ay magkaiba. Pero sa babang nalao naman, ay natututo, ginagawa. Pero minsan, ganun pa rin. Lalo na po pag nagsisipaglakihan na, ang mga batang kasama. Ito po karanasan ko dito sa loob ng bahay. Merong likas na masinop, merong likas na kung saan ay kung saan ay maayos. Pero merong talagang kung saan, lalo na itong bunso na pong ako, na kung saan ay mula po grade 1 hanggang grade 6, ay lagi aking paalaala, yung sapatos na iniiwan sa pintuan. Minsan ay matatawa ka na lamang at pero yung namang ibang kuya niya, yung ibang kapatid naman, hindi siya noon. Kaya minsan hindi maiwasan na kung saan yung bagang pagliligalig natin, Kaya minsan ito paalala sa atin, na kung saan ay, sabi nga po, nakakayamot yung babaeng masalita. Sabi, para mahirap patigilin, para kang dumadakot sa langis, humipigil lang sa hangin. So, minsan ito kung saan talagang ipinapaalala sa atin, huwag masyado tayo na kung saan ay madadaldal, iingay na kung saan ipinapaalala ng ating banal na kasulatan. Dito rin, sabi nga po ay, yung pinakikita nga po dito ay surprise them. Bigyan na lang po natin na kung saan ipangaral na kung saan ay malumanay, may pagmamahal, at andun nga po na kung saan ay, pag halimbawa ay nakapaalalahan ng, ano sinabi, yung nanay ko, ang nanay niya, sinasabi, kaya nga, ano sinabi ni nanay tungkol sa sapatos mo? Ano sabi ni nanay doon sa towel mo?
Hindi nga po sinasabi ko, kundi sila, yung nanay ng sinasabi, nagsabi sa kanila, ayun na lang ipinapaalala ko sa kanila. At naandun na kung saan, kung dalas-dalas nilang gagawin yan. Pero maingay din yun ha. Maingay din yung kasunod. Yung sasagot pa yun. Palibasa, may kanya-kanya ugali ang mga bata. Ano po? Ayan po. So, ayan, paalala po sa atin na kung saan ay tayo po ay huwag masyadong maiingay bilang isang mga kananayan. Ano po, maligalig. Ayan, sa verse 70 naman. Kung tatawa yung bakal ang nagpapatalim, kapwa bakal at isip ang nagpapatalas, kapwa isip. Ito yung sinasabi ko na tayo po, madalas ko sinasabi na tayo sa ating pagtitipon-tipon, tayo ay nagpapalakasan. Hindi po tayo para manirap. Hindi po tayo kung saan magpataasan. Kundi andun nga po na yung alam mo na hindi ko alam ay naibabahagi natin sa isa't isa. Ano po, para tayo po dahil din sa ating kanya-kanyang karanasan, tayo din po ay natututo. Ano po, sabi nga po, dito sa English Bible, there is a mental sharpness that comes from being around good people. Ano po, sabi nga po, ito yung nagpapatalas din po sa atin na makikita natin yung ginagawa na kung saan ang ating kapwa na alam mo na kung saan ay kabayan ni okay nga yung palang gawin mo na tama nga pala yung gano'n no? Na kung saan ay yung ganong mga ginagawa o sinasabi ng iyong kapwa. And a meeting of minds can help people see their ideas with new clarity. Ano po? Sabi ko nga po, ito yung alam, yung isipan ng iba ay hindi natin kaisipan na kung saan nagtuturo sa atin, nagre-refine sa atin, nag-shift din sa atin para kung saan ay maging maliwanag po yung ating mga pananaw. Ano po? Dahil andun nga po sa ating pagtuturuan, sa ating pong pagpapaalahanan na ganito, gaya nga po nito, ay ito po yung isa na kung saan na sinasabi na tayo ay nagpapatala sa ng hindi para magpayamangan. Sabi nga po sa verse 1 and 2 na kung saan ay hindi ito po sa pagpapayabang, kundi nakukuha mo, meron ka natutunan sa kapwa mo, ano po, sa at bawat kapwa natin. Kaya nga sabi ko nga po, habang tayo nagtuturo, tayo natututo, at yun sa mga narinig natin sa ating kapwa, na alam nila, ay ito din yung ikinatututo din po natin, natututo din po tayo. Sabi nga po, we learn also from them, sa kanilang mga karanasan. Sabi nga po, ito po ay nagkakaroon nga po ng, minsan sa ating discussion na ganito, ay nagiging hamon po sa atin para sa ating, yung ating kaisipan, yung ating pananaw, ay magkaroon din po ng nagiging challenge sa atin. Na sabi, ay tama nga pala yung mga ganung bagay na kung sa ito na yung ating gagawin. Kung bagay nga po na tayo ay pinakikita. Sabi nga po dito, people who focus on the idea without involving their egos in the discussion, ito po yung people who know how to attack the thought and not the thinker. So, ito po yung minsan ay nakukuha mo yung kaisipan ng iyong kausap. Nakukuha mo yung idea niya na kung saan sa iyong pagkakikinig sa kanya ay meron ka din natututunan. Sabi nga po dito, two friends who bring their ideas together can help each other become sharpener. At doon nga po minsan ang isang bagay ay nagtatagumpay kung ang bawat isa ay nagiging patalino sa isang hakbangin na kung saan ay nagiging maayos. Minsan po ako ay napapasilip dun sa kung kayo po ay aware dun sa atin dito sa Pilipinas, yung sa PBB, yung sa Pinoy Big Brother, dito po makikita mo yung mga karakter at saka mga ideas, yung mga nasa loob. At andun nga po dito sa ganitong mga kanilang sa mga task nila, ay makikita mo yung mga ideas nila, na kung saan kaya nga nagtatagumpay yung mga grace period nila ay natatapos po nila. Pero minsan naman nga, kung andun nga, na meron nagkakaroon na hindi pagkakasunduan, kaya nagiging nga dahilan ay nag-fail po sila sa kanilang task. Pero dito nga po, sa ating spiritually, kaya nga po ito mga kung saan na ipinakikita na dapat nga po tayo ay yung sa ating focus po natin yung idea na magandang nakikita natin sa ating kapwa at andun nga po na kung saan ay yung kaniyang kaisipan na hindi natin nararating yung kanyang kaisipan ay andun nga po na kung ating pagsasamahin. Sabi nga po dito ay two friends who bring their ideas together can help each other become sharpener. So lalong magiging matalino kung pagtatagpuin natin yung alam mo at alam po sa isang bagay na kung saan ay dapat nating magampanan. So ayun po. Purihin po ang ating Panginoon. Sa verse 18, sabi po,
Ang nag-aalaga sa punong igos ay makakain ng bunga niyon. Ang nagmamalasakit ay pararangalan naman ng kanyang Panginoon. Okay, alam po natin yung fig tree na andun po sa bansang Israel na kung saan siguro dito sa atin minsan ba yung mga halimbawa yung lansones, yung mga kumpara natin na kung saan ay ito lagi nababanggit sa Bible, itong puno ng igos. Minsan yung aking pamangkin ay nasa Qatar, nagpadala ng yung dried sweet fig tree ditong igos na ito. Kumbaga sa ibang mga inialo ko yun sa aking ibang mga kasama dito sa bahay, hindi nila gusto. Pero tayong Christian, alam po, dahil nababasa natin ito sa Biblia at hindi tayo ay makita po natin, hindi pinansin dito sa bayan nakalagay sa isang sachet na malaki, ay mayroong isang fellowship kami na kung saan ay inatinan na isang conference. Dinala ko yun. Ay dahil mga Christian, sabi ko, ito po yung puro ng igos kasi nakasulat ng dried fig tree, fig fruit. Ay tayo na parang appreciate natin. Ano pinag-agawan, mantalang dito sa bahay, hindi pinapansin. Ay doon daling niyo sa mga Kristiyanong, alam ko ano yung fig tree, fig fruit, na igos na ito na binamagay tayo. Ay parang aware po tayo na bawat kagat mo, ito pala yun. Yung pag-dried na siya, ito pala yung sinasabi sa Bible. Anyway, okay. So, sabi nga po yung nag-aalaga ng punong igos, ito lang nabanggit ko lang po dito. Dahil ito binanggit yung igos na kung saan dito sa ating lugar, hindi natin yung nakikita. Ayan, mabuti yung mga ating nasa mga kapatiran natin OFW, nasa country Middle East, nakakakita nito. Kung saan ay nakikita nila, pero tayo malayo. Na kung sa Bible lang natin nababasa, parang tayo nananabik. Sabi nga po, dito, ibig sabihin naman, ang nagmamalasakit at mararangalan naman ng kanyang Panginoon. Ayan. Dito po sa sinabi ito sa ating, with all the problems and concern a leader has, it can be easy to overlook the very people who most deserve attention. Ayan, bilang isang namumuno, andun nga po na kung saan ay napapansin natin yung kung saan ay sino yung dapat natin bigyan ng attention sa ating kapaligiran. Andun nga po, makita po natin sino ba yung matapat na kung saan o nagbo-volunteer. So, dahil dito sa gawain po natin, na kung saan ay tayo po, alam natin kung sino yung talagang nagsisikap, alam natin kung sino yung natututo, alam natin yung tunay na nag-born again sa pamagitan po na kung saan ay yun nga po nagkukumit, nagkakaroon po sila ng commitment sa ating mga program. So, isang halimbawa din po dito na sabi na kung saan ito yung makikita po natin, ito nagiging matapat po. Sabi nga po, those who tend the fig trees, yung sinasabi nga po, yung nag-aalaga ng punong igos, ay kumbaga dito sa ating pag-aalagaan, pag-taking care sa ganitong ating platform, makikita po natin kung sino ating bibigyan ng attention. Mapapansin po natin na mabibigyan natin ng pagpapahalaga sa pamamagitan ng testimony kahit hindi alam nung nagte-testify o nung nagpakukwento tungkol sa buhay na siya'y atin na kung saan ipangangalagaan natin, isasama natin siya sa prayer. Natatouch tayo kahit hindi niya alam na tayo doon kung saan ay sa ating sarili, pinagpe-pray natin siya. Ito yung bagay na kung saan ay nakita po natin dito sa ating grupo, sa mga platform natin. Sabi the people who stand behind you, who work hard and help you get your job done, deserve to share in your success. Na kung saan ay be sure that in all your worrying, planning, and organizing, you don't forget the people who helping you the most. So ayan po, na kung saan sa pamagitan nito maganap sa atin po ang pinakang ating essence dito sa ating gawain. Dahil ito gawain sa ating Panginoon ay yung magpanalangin. Ipanalangin ang needs ng kapwa natin. May mga panalangin po tayo na kung saan makikita natin mag-session sa ating mga GC. Mga nangangailangan ng panalangin. Di ba pag nabiyasa mo yun, matatouch ka, Lord, i-bless mo po ang kataong ito. Ikaw po ang kanyang magpagaling. Ikaw po ang mag-provide sa kanilang mga pangangailangan. So ito po yung bagay na makikita po natin na kung saan ay ipinakikita yung pag-aalaga mo sa isang kasi yung kapwa, gaya nga po ng sa punong ito ng igos. At alam natin, our labor in the Lord is not in vain. So, yung ating pakita-concern, pagbibigay concern sa nangangailangan, ay ito po kung saan ay Diyos ang nakakakita. Siya po yung magbibigay na kung saan sa atin, na kung saan po ano yung para po sa atin. Ayun, sabi
sabi nga po, yun po yung kung saan ay sinabi po sa verse 18, dito naman po sa sinabi po dito sa verse 21, kung dalisay ang pilak at pinto ay sa ako'y nalalaman, ugali ng tao ay makikilala sa gawa araw-araw. Ayan, praise stay sa person, tingnan po natin ang ating kapwa. Just a high temperature, plus metal. Sabi nga po, paano tayo natin, how does a praise affect you? Do you work to get it? Minsan po, yun nga po sabi kanina sa ating pagpapaalala sa verse to, huwag mong bayaan ng ibang pumuri sa iyo, Dito po makikita paano natin na kung saan yung ating attitude, kung paano tayo minsan ay nakikita ng ating kapwa, ay doon sa kung saan ay yung ating karakter ay tunay na madideserve po natin ng bawat isa. Sabi po dito nga po kasi ay, kung dalisay ang pilak at bunto, ay siya po nalalaman, ugali ng tayo makilala sa gawa araw-araw. For several years, mga kapatid, dito lang po tayo, kung tayo nga po, sabi kasi dito, praise stay sa person. Praise, yung pagpupuri ay nagkakakita natin sa isang kapwa, sa ating kapwa. Just a high temperature plus the metal. How does praise affect you? Kung kayo pinupuri, paano ang nag-epekto sa iyo? Do you work to get it? Do you work harder after you've gotten it? Your attitude toward praise tell us a lot about your character. People of high integrity are not swayed by praise. They are attuned at their inner conviction. They do what they should, whether or not they are to praise for it. Kaya po, yung kung tayo po ay pinupuri, kung tayo ay nakita, dapat po natin ipagmalaki yung, di ba? Sabi nga po, kung ating ginagawa dito ay glory to God. Ang papuri ay Panginoon. Sa Panginoon lamang ang kapurihan, di ba? Kaya po ito pagpapakita sa atin na kung saan ay sa gawa, sa araw-araw na kung saan ay alam natin, mayroon na po tayong nag-represent dito sa mga nakakasama natin kung sino nga po ay nagsasabi ng totoo at sino hindi. Kung ano ang karakter ng tao at sino nga ba talaga siya, yung kanyang innermost being. Kaya po, dahil tayo nga po, sabi nga po, pinatatalas ang Panginoon ng ating kaisipan, ating discernment, lahat ng bagay ipinakikita sa atin. Kaya nasasalamin natin sa ating kapwa itong ugali at nung gali sa kapamagitan pa lang ng pananalita niya, ng pagkusulat kung sino siya. Kaya po, ito po yung pagtitest, na kung sa isang karakter ng isang tao. Kaya nga po, minsan pag tayo po huwag natin masyadong ang kinenyo kung saan ay tayo nakikita natin na tayo po parang kung sa alam natin, ay alam ko na, napipil ko na ganito pala yung, parang napipil mo na dumadami yung karunungan mo, pero huwag po natin, sabi nga po, hayaan po natin na ang ibang tao ang pumuri. At huwag natin ito pag malaki. Sorry. Dahil alam natin na pahiram yun ng ating Panginoon. Pahiram para sa ikiluluwalhati ng kanyang pangalan. Hindi po para sa atin, kundi sa kapurihan ng ating Panginoon. 23-27. Ang mga hayop ay iyong bantayan, alagaan mabuti ang iyong kawan, di mamamalagi ang yaman, ganoon din ang nasa ng kapangyarihan. Putulin muna ang dayami sa kagakasin ng damo, sa parang habang hinihintay ang susunod na anihan. Sa mga tupa, kinukuha yung ginagawang kusuotan, ang pamili niyo ng bukid ay kambing ang nagbibigay. Ang gatas na inahing kambing ay isa sa mga kailangan pagkain ng pamilya mo at mga katulong sa bahay. Dito makita po natin, minsan ang buhay po natin ay maiksi. Sabi nga po, lagi natin narinig, mga quotation, life is short. Sabi nga po dito, at yun nga po na kung saan ay, in our fortunes and certain, yung mga nagaganap sa atin ay hindi natin hawak. So we should be all the more diligent in what we do in our lives. Maging matalino po tayo sa lahat ng bagay na ating ginagawa sa pang-araw-araw na buhay po natin. We should act without a foresight. With foresight. Kung saan ay makikita po natin, kumilos daw po tayo na kung saan alam natin yung ating gagawin. Giving responsible attention to our homes, our families, and our career. So ayan po. Sana naganap po sa atin. Lagi nating titingnan, lagi tayong huwag tayong kung bagay sabi ko nga po, lagi paalala sa mga nakikita ko nagtatagumpay, ng mga kakilala ko na. Be always your feet on the ground,
lagi tayo nakatungtong sa lupa. Na kung sa ipagpapakita dito na kung saan ay parang maging humble po lagi tayo. Ano po? Sabi po dito sa ating pinag-aralan, we should be responsible steward. Lagi po tayo maging responsable sa ang pinagkatiwala sa atin. Talento yan, karunungan yan, pag-awit yan, mabuti mang sa ating ginagawa. Like farmer with his stand her herbs. No? Kagaya nga po ng isang magsasakang sinabi nga po dito, na kung saan ay siya puyo, kung saan ay hindi po natin alalahanin. Kung doon nga po ang isang magsasaka ay andun ang kanyang pagtityaga. Andun yung kanyang mahabang pasensya. Kung paano siya nagtatanim, kung paano niya iaalagaan ang kanyang mga pananim. So, ganun din po sa ating mga sarili, mga kapatid. We should be responsible steward. Maging responsableng pinagkatiwalaan tayo na kung saan ay thinking ahead is a duty, not option before God's people. Yung ating pag-iisip muna ng tama at gusto kung ano yung ating pinaplano, dapat pag-isipan po muna natin mabuti. Sabi nga po, na kung saan ito yung ating, it is our duty and responsibility na kung saan hindi ito option lamang, hindi ito kung saan ay gano'n lang, kundi talagang dapat natin gawin na kung saan ay bilang isang mga anak ng Diyos, nakita tayo na kung saan ay maging responsable po tayo sa mga bagay na ipinagkakaroon sa atin ng ating Panginoon. Na kung saan ay sa pagiging responsible natin ng mga anak ng Diyos, na kung saan dito po makikita po natin. Dito, kaya nga tayo tinawag at ang ating Panginoon na ating halimbawa ay yung katwiran at yung kalooban ng ating Panginoon lagi ang maganap sa buhay po natin. Ano po? Kaya nga po tayo ay naandun na kung saan ipinagkatiwalaan po tayo ng mga bagay-bagay na kung saan binibigay ng ating Panginoon na yung iba'y ayaw na yung iba'y ayaw tanggapin, binabaliwala. Pero salamat, andito tayo na lagi ang ating Diyos ang ating kasama at papaalala sa atin. Ano po? Kaya po sabi nga po dito ay tayo nga po ay it's all about God na kung saan siya ang mapapurihan. Na kung saan ay sa ating mga ginagawa, lagi nakaangkla tayo sa ating Panginoon na andun na kung saan ay hindi ito option lang, hindi po ito pangkaraniwan, kundi talagang dapat duty po natin na gawin natin yung mga tungkuling iniaata sa atin ng ating Panginoon para sa gayon sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon, hindi sa ating sarili lamang na tayong gumagawa, kundi lagi sinasabi natin na kung saan ay para sa Panginoon. Ano po? Kaya nga po, dito po sa verse 120 hanggang 27 ng ating verse chapter 27 na Aklat ng Mga Awit, andun nga po na kung saan ay nakita ko dito ay tayo nga po ay lagi tayo maging humble, huwag tayo maging mayabang, at lagi tayo, sabi nga po, nakaangkla sa ating Panginoon. So kung saan ay lagi na tayo kung akan pong isa-summarize po ang lahat ng ito sa ating verse chapter 27 ay lagi po tayo magpakumbaba. Huwag tayo maging mapagmataas. Ano po, at andun nga po na laging kung tayo nagtatagumpay, ay ito po para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon, hindi sa ating hindi sa ating sarili, kundi sa kaluwalhatian ng ating Diyos Amang nasa langit. Purihin po ating Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos Ama namin nasa langit. Salamat po, O Diyos, sa tinuturo mong ito sa bawat isa. Ang kami ay patuloy, O God, na nakaangkla sa iyo. Magpakababa lagi, lagi kang sangguniin. Andun nga po, God, yung pagtatagumpay ay ibalik sa iyo ang kapurihan. Hindi namin taglayin dahil ito'y pahiram mo lamang ang aming mga bagay na ibinibigay mo sa amin, O God. Kami nga po, O Diyos, ay tunay ng mga ama. Manggagawa mo lamang, natanay nga po, O Diyos, na panggagawa sa iyong ubasan, na laging sa iyo lamang namin ibabalik ang papuri at pasalamat. Kaya po, Ama, nawa po, O Diyos, sa aklat na ito na Kawigaan 27, ay naandun nga po na ikaw po minsan pa'y nagturo, nagpaalala na kung saan sa bawat isa sa amin, lahat ng meron kami ay pahiram mo na ang babalik lang namin lagi sa iyo ay ang parupurit sa salamat at sa mga biyayang amin natatanggap, sa karunungan, sa kaalaman, yung po nga aming mga pananaw ay lagi sa iyo lagi ang papuri. Yung pananaw sa aming hinaharap, pananaw sa aming mga kapwa, pananaw sa aming mga gagawin pa at aming po mga balakid, lagi sa iyo nakaangkla at lagi sa iyo ang papuri. Sa salamat, O Diyos. Salamat, Ama, na kung saan ikaw po patuloy nagpapaalala sa amin, O Holy Spirit, at dumaloy po ito sa bawat isa sa amin, Panginoon.
Tulungan mo kami, Panginoon, na i-control ang lahat ng bagay na hindi mo na kanais-nais sa iyo, dahil ikaw po magkukumbis nito, O Holy Spirit, sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama. Tunay na ang kaluwalhatian. All the glory is yours, our Lord, our Father, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Thank you po, Ma'am Annalyn. Back to you po. Blessed good morning sa bawat isa. Blessed day.